Mayor Honorable Adrian May J. Cuevas. Good morning po sa mga Palayanon! Good morning! Ako si Ryan Cuevas, punong lungsod ng Palayan City, Nueva Ecija. Buhay ka pa? Love you, ma! Love you! Kuya, suot mo ang face mask. Hahabulin kita. Ang Nueva Ecija po ay kilala as Rice Granary of the Philippines. Doon po hinugot yung pangalan ng aming lungsod. Ang Palayan City po, when I came in 2013, isa siyang maliit na lungsod. Naturingan siyang lungsod pero talagang impoverished siya. Kaya po itong mga nagdaang panahon, nag-focus din po ako sa development. Ngayon po, kaka-celebrate lang po namin sa 55th founding anniversary. Ang Palayan City ay ang capital city ng Nueva Ecija. Malayo pa kami sa hustle and bustle of a city. So marami pa rin kaming nagfa-farming. Ang main livelihood po ay cropping pa rin. May ilan nga po palay, pero marami pong nagugulay dahil nasa may riverside po tayo. Napaka-importante niyan and it should not be out of system natin ang agriculture. Kasi kung sinasabi nilang kilay is life, actually food is life. Diba? Hello! Kuya! May request po ako ngayon eh. Ano ba? Yung pong aking bukid din eh, matutuyo na po yung kuhanan ko ng tubig. Gusto ko po sana kahit na 4 na araw mabako natin yung buwan. Saan ba yan? Ayun lang po sa likod ng buwan. Babako. Opo, kahit po 4 na araw matutuyo na po. Dang. Kailangan mabako yung farm niya. Isulat mo para i-remind mo. I did a yearly summit para sa mga magsasaka. It's called Farmers Congress. Nagpapasalamat po ako sa nagtulong sa atin ng ating meat processing. Sana po natuto kayo ng hindi lang meat processing but yung pagiging entrepreneur. Yun po yung gusto ko sa mga farmers. Matuto po kayo na while waiting for the cropping, meron po kayong ibang pinagkakaabalahang negosyo. Kailangan ng farmers matutong mag-manage ng kwalta, ng anda. Tinanong ko si Kuya, ang sagot sa akin, financial management bago sila magnegosyo. Okay? Kaya-kaya ng DTI yun. Kaya-kaya po kayong turuan. I-manage yung finances nyo. Maraming salamat po. Tungo sa Bagong Palayan! Salamat po! Happy anniversary! Kuya, kamusta? Kamusta? Si Felix from Bawang. Ay, kilala kita! Oo, ano ka ba? Lalapit naman sana kami sa inyo na hindi po namin kaya sa pondo. Ano ba? Yun pong namin, yun pong yung po bang garahe po namin ng kasi may makukuha daw po kaming farm mechanization galing Pilmec. Oo. Hindi po kaya ng budget namin sa pagpapatayo. Parang barn type. Ang request naman namin, yung po bang tractor, 4-wheel tractor saka harvester. Oo. Yun Na ibibigay sa inyo. Hindi ko lang ma'am alam kung next year ba yun. Ma'am, naka-line up po sila. Kaya lang po, validation po, kailangan po ng schedule. Chef, oo nga. So, ang gusto ko makita, ano yung accredited na barn facility nila para secured yung equipment mo, di ba? Nagpapasalamat ako at nagkaroon kayo ng mayor na matulungin. Talagang mabait, madaling lapitan. Action kaagad sila mayor.
Dami ng insekto pala, oh. Ang buhay talaga ng magsasaka, dapat alas 3 pa lang gising ka na. Kasi ang oras ang hinahabol mo. Kaya pagka alas 10, lalo kung tag-araw, napakainit. Lalo na sa akin, hindi ko na kaya. Hindi mo pa nga maihiga yung katawan mo sa tanghali eh. Iniisip mo yung trabaho mo. Ganon ka ako ng magsasaka. Kapursige. Kahirap kayo ng magsasaka. Sala sa init, sala sa lamig. Kumikidlat, andyan ka din. Minsan, kikita ka. Minsan din, wala. Pambad ng utang, kulang pa. Lalo na pagka wet season, andyan ang kalamidad, bagyo. Kung minsan, may time na gano'n ang nasa isip namin. Yung nasusuko na kami, yun nga lang, ang nasa isip namin, wala din kaming pinag-aralan. Diyan lang din kami sa bukid. Tuloy uli. 3 ang anak ko, puro lalaki. Bukod tangi lang yung bunso ko, nag-opisina. Uy, may kamangalan! Uy! May kamangalan. Ano bang gusto mong tawsawan sa suka? Suka. Ito na yung kanin ko. Dalawa na kayo ng papa mo dyan. Kunti lang kakainin ko. Talaga, ba? Kadalasan, sir, noon, lagi kaming nauubusan ng bigas. Kasi, sir, pagka umani kami, syempre mag-iiwan kami ng pangkain namin. Dumadating yung punto na kailangang ibenta lahat para makapagbayad sa utang. Nagsasaka kami. Kami yung gumagawa ng bigas na makakainin. Hanggang sa umaabot na kami yung mawawalan ng pagkain. Mahirap, sir. Arab! Arab! Bumaon ka na ha, pupuntahan mo yung bukid mo. Magsarado ka ng pigtas mo. At kung paano palusuan natin bukas, ala kayo anak, kung ganyan ang pagsasaka nyo. Nasabi ko sa inyo. Nagsasaka lang din yung dalawang kapatid eh. Mayroon silang tigisang bukid. Yung bukid nyo kasi kasuin nyo, hindi yung... Hanggang sa kinuha ko yung course ko na IT. Bachelor of Science in Information Technology. Last 2019, sabi ko, wala namang sapat na pera. Gusto ko magtrabaho kaysa tumambay ako doon. Sabi ni Papa, tawag tayo kay Mayor. Tinawagan niya si Mayor, humingi siya ng tulong. Then pinapunta ako dito. Dito po sa Business Hub. Yung Business Hub, definitely milestone talaga siya dahil when I sat down with them, hindi nagtagal, nag-inauguration kami. 1 year after natapos yung building, a few months later, nag-kick off yung training ng mga teachers, mga palayanos in terms of English proficiency and computer literacy na gawa natin, so na-equip sila. And then pumasok yung call center. Ngayon, marami na ring na-hire dyan, maraming tinetrain. Kasi po sa farming, basic ka sa mga oras na to. After a few weeks, mag-aantay ka na lang. Tapos mababagyuhan pa pag time to harvest. So na-frustrate sila. Pero kung meron silang ibang income, malaking ginhawa sa buhay nila. And with the Farmers Congress that I'm doing, ini-incorporate natin yan. Yes, kuya. Gagawin ko Sige po, ma'am. Farm to market and ano yan? Yung farm. Kaya maraming salamat po, ma'am. Yes, boss. Iba si Mayor namin, iba pagka tumulong, lubos sila. Pagka nakausap mo siya, kahit sa cellphone lang, mga how many days? Mga 3, 1 week, andyan na. Mahalaga rin na pagkailangan nila
mabigyan mo rin ng pansin. Kasi kundi dahil sa kanila, wala ka naman dyan sa posisyon na yon. Yung like sa mga gulay since pandemic, hanggang ngayon, we're still buying them. Every day, binibili namin yung sa mga produce ng mga farmers ng Palayan. And then we give that to sa mga barangay. Nag-focus din po ako sa development, like road network, para po yung mga nagtatanim, yung may mga produce, madali po nilang ibaba dahil nung nakakaraan, pag binagyo, hirap na silang bumaba. The DA would give the seeds and fertilizer, pero the farmers would pay half of it. So, when I've learned about it, inayos ko na the city can provide for the other half. Salamat sa hybrid. Binabayaran natin yung other half. Mahal na mahal ko po kayo! Tungo sa Bagong Palayan! Dahil yung expression niyang nauna, totoo, action agad. Kaya nagpapasalamat kami. Hello po. Kuya! Nung nakita ko ito, kasi supposedly may maayos silang bahay, pero nakita ko niyeyerohan na, akala ko kung ano. Ay, bakit walang salamin na? Kuya? Ay, I was more concerned dahil ito, supposedly bago pa to eh. And yet, look at it, parang luma na agad. So maybe because may isa pa ring troubled person. Sino kasama mo lang yan? Si Kuya po. Kamusta? Kamusta naman siya? Ay, oo, siya. Teka, nakikilala mo. Kuya, okay ba makausap ka? Dinala ko po sila sa doktor. Siya lang po dinasama kasi ayaw po sumakay ng rescue. Makakausap ba natin siya sumama para masaksakan? May pupuntahan tayo kasama natin si Mayor. Sige na. Kita mo, di ba sabi mo gusto mo makita si Mayor? Eto na siya ngayon. Sige, ako na lang magdadala sa'yo, ha? Pupunta lang tayo, may kikitain lang tayo para maging okay. Ha? Halika na, kuya. Sama ka. Babalik kita dito. Promise. Pwede ko kayang dalhin si doktor dito? Oo, sakay na lang. Oo. Babalik na lang kami, kuya, ha? Kuya, babalik kami, ha? Okay, thank you. Love you. Mahal mo si Ryan, Mayor Ryan. Ha? Talaga? Sige. Mahal din kita, so may pupunta dito sa'yo para tulungan ka, ha? Ay, ate. Kamusta ka? Oo. Anong, nagpatingin ka na, di ba? Sa doktor. Anong sabi? Anong sakit mo? Ha? Tourette po. Ah, Tourette! Ah, Tourette. Tourette's. Hindi ka kumakalma ka ba pagka nakakainom ka ng gamot? Hindi po ubos na yung gamot mo. Ah, okay. Ano bang gamot mo? Dito nabibili o kabanatuan pa? Dito sa Palayan meron? Bibilin ako ng maraming gamot. Pero mag-AICS ka sa City Hall para makakuha ka ng pambili ng gamot. Kumukuha ka na ba sa City Hall? Last year. Eh, ba't last year? Ba't ngayon hindi na? Nakahiyang ko na po. Hindi, huwag kayo maiiyak kasi pera ng pang sa inyo yun. Ha? Para maka-normalize. Eh, pinupuntahan ko sila kasi gusto kong makausap sila. I don't ask what their religion is. I don't ask much of what they do. Basta sinasabi nila yung kailangan nila and ano yung situation nung case nila and if there's a need for me to help. Isang makaka-warm ng heart ko. Makausap ko sila. And I'm sure yung pagpunta ko sa kanila, makaka-warm din ang heart nila. Hintayin ko na lang yung gamot. Bibilin ko, ha?
malaki. Siguro ayaw ko lang pakita din sa inyo. Kasi sometimes naiiyak din ako. Tsaka ayaw ko rin pakita sa kanila na naawa ako sa kanila. Basta gusto ko maging strong din yung patient. Gusto ko makita nila I'm tough enough. Pero may puso. Mayor, baka naman pwede kami lumapit sa inyo. Ano ba yun? Yung pamangkin ko po nasa Wesleyan Hospital. Oo, anong pangalan? EJ po, EJ Olivia Nicole Paredes. Oo. Kawasaki disease po Ay, kasi sakit. oo, nangako na ako doon. Pagkanin na nga po madaling araw, sinulina na naman ang dugo. Dahil bumababa po ng bumababa yung... Oo, kasi baka mamahihinto nila yung bigyan mo na ako ng statement, ha? Paano ko makuha? I need within the soonest possible time para may ma-send off akong tao. Ha? Kasi I told yung sa kapatid niya na sa akin, nag-message sa Mayor Ryan. Ito naman na yung daughter ko nga nagkaroon ng Kawasaki kaya nakaka-relate ako sa 1 year old na po, doon na po nag-1 year old sa hospital. Lumapit na po kay Mayor Cuevas, kay Mayor Ryan, dahil hindi na rin namin nga kaya. Ikaw na bahala, i-text mo ako, ha? Siya po si EJ Paredes. Siya po yung pamangkin ko na anak po siya ng panganay naming kapatid. Pangatlo po si EJ Olivia Nicole. Nung pinagbubuntis ko po siya, okay naman po siya, wala po kami problema. Kumpleto ako sa pa-check up, sa vitamins. Tapos nung pinanganak ko po siya, ganun din. Kompleto rin po lahat. Nakita na lang namin, nung 11 months nga po siya, nung nagkasakit, dahil nagpo-porting, mahigit, pabalik-balik po, mga 3 days. Kasi nga po malakas po ang ulan nun eh. Yung pagka 3 days na po, nagdesisyon na po kami ng mister ko, dali na lang daw po sa ospital. Dahil sa taas po siguro nung naging lagnat niya, bumaba po yung hemoglobin niya, yung red blood cell niya, yung platelet po niya bumaba, tapos yung immune system po niya bumaba rin. Tumagal po kami dito 7 days. Yun nga po, Kawasaki disease yung naging findings ng bata. Kawasaki disease, mahal, isang klase ng sakit considered autoimmune. Ibig sabihin, nilalabanan ng katawan yung sarili niya. Ang inaatake niya ay yung mga ugat, particularly yung mga ugat sa puso, kung saan namamaga sila. Until it reached a certain point na bumaba yung platelet niya, nag-start siya mag-bleed, tumayo siya ng sariwang dugo, tumayo siya ng itim, bumagsak yung blood pressure, nailipat natin siya sa ICU. Pero you know what, this child is very resilient. Napakahirap, sir, ang kwan. Nakakita nyo kami ganito, pero pinipilit pa rin namin lumaban, sir. Ang pinipursige talaga namin yung dugo, ang mahanap namin. Talaga po, sir, kami nang hihingi, sir, kami ng tulong na kung kwan man na baka sakali po merong ang dugo o yung B+ po. May kapalayaan po tayo na nakakonfine sa Wesleyan Hospital. 2 araw naman akong nagpupunta ng Wesleyan, nagdadala ng mga blood donor. 9 na taon naman yung nadala ko. Type B+ na dugo ang kailangan kasi. May rare kasi, kaya mahirap. Kailangan naman mga 7 hanggang 8 taon daw. Sige, sabihan ko dito sa City Kulang Hall. po ako ng bali 4. Sige. Pa-announce nga ito doon sa City Hall pagka we're requesting donors na B+ positive blood. Nagpapasalamat po ako sa mga taong tumulong, lalo na kay Mayor, kasi malaking tulong po sa amin yun at saka yung paghahanap nila ng mga tao na magdodonate sa anak ko. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa mga kawani na nais pong maging donor o mag-donate ng kanilang dugo na may blood type na B positive para makatulong sa ating kababayan na may Kawasaki disease mula sa Barangay Marcos Village.
mangyari lamang po na makipag-ugnayan. Masaya po ako kasi may mga tao rin po pala po sila ang kalooban. Hindi sila naghahanap ng bayad. Sabi nila sa amin, hindi mo na kailangan kami bayaran, tulong namin sa bata yan. Madali akong maapektuhan. Madali akong, iniisip ko lang, ang swerte ko dahil di anak ko yun. So, magulang din ako, magulang yung lumalapit sa akin. Ang hirap. Basta wag lang yung anak ko. Kasi alam ko kung ako yun, ako siya, ayoko rin yung anak ko magkagano. When I was starting, kasi nga, takot silang magpatingin kasi alam nilang gastos. So, ang tendency nga, nagiging, imbes na ma-cure na, now na, nag-ano yung kanilang sakit, nagde-develop. Kaya nagbigay po tayo ng Ryan Cares. Ang layunin po ng Ryan Cares ay tumulong sa mga tao na kailangan. Pag nag-qualify sa program, mula sa umpisa hanggang sa huli, si Mayor Ryan ang bahala doon. Wala ka nang gagastusin kahit magkano. Mula check-up hanggang pagpunta ng ospital, laboratories, and then gamot, even admission, lahat ng mga naka-admit sa ospital, siya nang sumasagot lahat-lahat. Tumutulong din kami sa mga dialysis patient katulad si Jess Tony Alarcon ng Barangay Singalat, Palayan City. Nag-iisa akong mananahi sa Maribeles, Bataan. Ginagawa namin doon mga pang-export na bag galing ng ibang bansa. Siyempre, sa sobrang busy mong kapapanahe, naiihi ka na. Siyempre, pag naiihi ka, tatayo ka. Ang sasabihin naman ng line leader, huwag kang masyadong ihi ng ihi. Lalo na't naagad kayo sa gawa o tambak. Lalo na kung shipment yung ginagawa naming mga produkto. Nung nasa trabaho po ako nun, siyempre madalang kang makatayo para umihi. Siyempre medyo mararamdaman mo andito. Hindi nung nakapag-resign po ako, kahit na po masakit ang aking ulo, pinilit ko po makauwi dito. Kumusta ka, nakakaano ka ng pakiramdam mo? Ito parang nahihilo akong mataas ang dugo ko, sabi po niya. Kalang namin, UTI lang talaga. Balik po namin sa center, sa Palayan. Kung po ang sabi, balik po sa kanila. Pinasa po nila. Kailangan na po ng anak niya ng dialysis. Dialysis po, sabi ko nga. Napakasakit po sa kalooban na yung anak ko hindi na dialysis na. Kung naigapang lang namin sa hirap yung anak ko, hindi sana ako nagkaganyan na nagkasakit. Siyempre po, kung napag-aral namin yan, siguro nabantayan namin yan eh. Hindi siya niya napabayaan yung sarili niya. Awang-awa po ako talaga. Hindi lang alam ng anak ko na talagang kada oras umiyak ako. Hindi ko lang pinakikita dahil sinabi rin sa ng mga hipag ko, kung papakita sa anak mo na nangihina ang kalooban mo sa... Hindi ko pa pinakikita. Lagi na lang po ako nananalangin sa Diyos na sana
bigyan pa ng kagalingan yung anak ko. Umabot din ho ng mahigit 1 taon kaming nagbabayad sa pag-dialysis. Medyo nahihirapan na rin po kami nun. Kaya po yung nanay ko nun, may nalaman na ang aming mayora tumutulong po pala. Kaya naisama po kami sa Ryan Cares. Kita-kita po ang kabaitan at pagtulong nila sa amin, lalong po ni Mayora. Sa malulugmok na katulad namin, tumayo po kami dahil sa kanila. Tinayo nila kami. Kami ng Kajistone. Konti lang ang Kajistone. Pagkat bawal sa kanya ang maraming makakain, mananalangin muna tayo bago kumain. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko sa mga kasama. Sabi po niya, malay mo nanay, aabot pa ako siguro ng 5 taon, di ka na sa akin. Sabi ko, sana hindi lang 5 taon. Habang nabubuhay kami, nabubuhay ka pa. Sabi ko nga po Kaya nagpapasalamat po kay Mayora. Pagkat sila na po ang nagdudugtong ng buhay ng anak ko sa ngayon. Ito yung mag-asawa, si Mary Grace. Morning po, kayo yung beneficiary natin ngayon. Kami po yung beneficiary ng bahay po. Okay, okay. That's nice. Come, i-bless natin yung house today. Good morning mga ate. Like, it's important for you. Importante rin na meron silang matutuluyan. May bahay tayong sariling matatawag of our own. May kwarto tayo na alam nating pagkatapos ng day of work natin, may mahihigan tayo. Ganon din sa kanila. Maraming salamat po kasi ito lang na bahay na to. Sobrang blessed talaga kami kasi hindi namin kayang magpatayo ng ganitong bahay. Hindi ko bigay ito. Ito'y bigay ng pamahalaan ng lungsod ng Palayan. Kahit pondo namin, dahil under my administration, ang nire-represent ko rin naman ay lungsod ng Palayan. Kaya ito po ay ibinibigay sa inyo ng pamahalaang lungsod ng Palayan. Sana po ay mahalin nyo, alagaan nyo, at maging maayos ang pamumuhay nyo. At saka po, grocery, panimula. Lahat ng pabahay namin, inaabutan namin ng pauna, bigas, grocery. And then, syempre, yung mga beneficiary naman doon ay mga walang gamit, walang kagamitan. Ano lang po, sa totoo lang po, gusto ko isa pong gamit, washing. Kasi washing machine. Maglawang wala po talaga akong washing. Apo. Yung po ang ano ko. So, yun, ibibigay namin kung ano hihilingin nila. Karaniwan, higaan, Durabox, yung iba nanghihingi ng TV para may pag-umpisahan sila. Tanggapin niyo po ang susing ito bilang pamamahagi ng lupang tahanan po ng pamahalaan ng lungsod sa pamagitan po ng ating pinakamamahal, Adrian Mira Ryan Cuevas. Maraming salamat po. Opo. Pagaling ka ha. Pagaling po. Magaling naman ma'am, kaya lang Ikaw talaga po nagbigay ng buhay sa akin. Buhat noong dumating ka. Kung hindi, siguro tagal na akong patay. Marami na po kaming nalagkat ang bahay. Hindi kami nakabuo ng bahay, puro umpisa po. Poporma ng malaki. Hindi po natatagpos yun. Hanggang minsan mapuploring lang. Dahil ako po, puro sakit. Hanggang inabutan ako ng aksidente nito. Nung ma-aksidente kasi misis ko, nagtitinda siya ng mga gulay. Yung mga inaani ko, gano'n, dinadala niya sa palengke. May lasing kasing dumarating nakasalubong nila. Nasapok yung sinasakyan niyang motor eh. Nabali yung kanyang hita, 3 bali. Ngayon,
Yung doktor na nag-opera sa kanya, hinihingan kami ngayon ng 100,000. Sabi ko, Dok, wala kaming ganyang halagang maibigkaloob sa iyo. Kung gusto mo ka ako, Dok, may lupa kaming sa Imelda. Kung gusto mo ka ako, susuklian mo na lang kami. Pumayag si doktor. Ito yung bahay ng anak kong panganay na kung ilang taon, matagal na kami nakatira rito. Buhat nung wala yung bahay namin. Ngayon, ito naman yung kwarto naming mag-asawa na dito kami natutulog. Iniiyak ko po gabi-gabi, mabenta yung aming bahay. Lugar mayayari, hindi nayari, nabenta pa. Matagal ko na po pinangarap yun eh. Magkaroon ng bahay talaga na maayos. Hindi lang po mangyari. Hanggang doon sa naapurbahan, yung ina-apply ko kay ma'am na pabahay. Tatay, sabi nung foreman, umpisa na po namin yung bahay nyo. Ha? Sabi ko, bakit? Apurbado na po kay ni Mayor. Naku, maraming salamat naman kako. Talaga kako yung Mayor natin. Ala nang magiging katulad dito. Tuman-tuwa ako, kaya sabi ko kay ma'am, hanggang sa dulo ng hanggan ng buhay namin, nakasuporta ka sa amin. Matatanda na kami, nagkaroon pa kami ng tunay na bahay. Gusto ko yakapin, nahirapan ako. Pwede bang malayo sa ano? Gawa natin ang paraan yung rampa mo para hindi ka makahirapan, makalabas. Nagmamalaki ko po na nagkaroon kami ng mayor na mabait dito, na mapagmahal sa kahit na mahirap mayamang tao, mababa mataas. Siya ay handang tumulong. Hindi niya na sisinuhin pa kung sino ka, kung ano ka. Basta buong puso pagtulong niya. Talagang may programa ako na para sa mga senior, and I don't know kung bakit, because maybe sa lola ko, lolo't lola ko, hindi ako lumaki sa kanila, pero lola ko, lalo na sa mom side ko, parang mahal na mahal ako ng lola ko. What matters to me is what I can give to them. Parang ano yung mapapakita ko sa kanila, pagmamahal, yung pag-alala, yung yakap na mahigpit, whether may pagkaasa pa silang bumoto or not, yung ma-alleviate ko sa yung kanilang pain. Kasi ikaw in person, tatanda ka rin, parang ayaw mo rin namang hindi ka nabigyan ng value and attention ng mga anak mo, apo mo. Gusto ko po ilapit yung yung daycare ko, wala po kasing tubig. Ano to? Daycare ng... Kulon po. Bali, ito! Wala po akong tubig. Nag-iigib lang po ako araw-araw. Okay. Thank you, ate. Ayusin ko na lang, ha? Thank you. Okay. I-ano na lang natin. Hindi ko alam kung dapat ang mag-file. Kaya mo bang i-file to ng, i-apply to sa water district? I-apply mo, pag may statement ka na, bigay mo sa akin para mabayaran ko yung installation. Even before I became a mayor, I was actively involved in public service. Talagang I can say it's in my genes. Unti-unti, Ate Roda, magbabago ang populon. Salamat po. Thank you po. Kaya kong mag-organize, kaya kong gumawa. And yet, hindi ko naman pinagkakalat yung ginagawa ko eh. Ako si Ryan Cuevas, papahayag ng aking pagtanggap ng tungkuling pagka-alkalde ng bayan ng Palayan City. When we've decided to run, noong 2013, nag-campaign ako hard as I should. Unfortunately, nanalo naman ako po. So I know I'm okay, I can manage. In the same token, now,
wherever I'm going, I know I can. Pero kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. So I would be needing the help of many people. Anniversary sa ating lahat. Palakpakan po natin. 55 years! Kaya po, isang pasasalamat ang ating pong papaabot sa ating buong may kapal. Nagsimula ako sa Palayan City as social worker sa Department of Social Welfare and Development. Ilang mayor na, bali pang 4 na si Mayor Ryan na napagsilbihan ko dito sa office niya. Ang goal niya kasi yung Palayan City, yung transformation ng Palayan City. Kasi nga 5th class city kami eh. Pero kami yung capital ng Nueva Ecija. Gusto niya umunlad talaga ang Palayan City. Perfectionist, hardworking na talaga siya, gano'n. Pero, sabi nga niya, matapang siya pero magaling kanya. Totoo yun. Yung mga dumadaan sa'yo, yung bumibili, kailangan may face mask ka. Pagbibigyan kita ngayon, pero sa susunod na mahuli kita, anong oo, siguraduhin mo. Kuya, may building permit kayo? Ay, hindi ho kayo pwedeng magpatuloy ng ginagawa nyo hanggat wala po yung building permit nyo. Sige po. Just because anak nyo na nagtatrabaho sa amin, hindi na po kayo susunod. Ang hirap ng mga ganito. Anak pa. Ikaw nasa engineering ka, alam mo yung batas. Yes ma'am, ginagawa na ma'am yung plano po ma'am. Anong ginagawa? Tapos na yung bahay, ginagawa pala yung plano? Na-inspire niya ako magtrabaho at nakikita ko sa kanya by example, kasi a good example. Matapang nga, so parang yun ang pero once you get to know her, malalaman mo yung soft side niya as a person. Kasi kahit ako ayoko na pupuro ako sa opisina dahil I need to rest, I need to enjoy, I need my time sa family, I need chika, I need la mierda, I need... Sila ganun din. If I've experienced this, gusto ko ma-experience din ng ibang kong kaibigan, ng mga staff ko, kaya hanggat maaari talagang nagbaband ako with mga staff. Tayo marami. Asan si Ate Len? Ay, baligtad. Baligtad. Teka, Ate Len. Basag pala yung... Ay, magaan. Wow. Teka, para makita, lagyan natin ng karton. Okay, the seal of Good Local Governance 2019. Kasi siya, team, hindi naman niya sinasabing, dahil sa akin, gano'n. Hindi niya sinasabing gano'n. Maski may awards siya, hindi niya sinasabing kiniklaim dahil sa akin. Sa ating lahat to, sabi niya. So lahat yan, pinagtulungan ng local DILG natin, ng CPDO, ng ibang ahensya ng pamahalaang lungsod ng Palayan. Nakaka-humble yung gano'n. Oo nga nakakatuwa nga dahil ginawa nating lahat ito, may contribution tayong lahat dito. Parang gano'n. Bibigay niyo sa iyo yung trust lahat. Sa mga mayors na nakasama ko, si mayor kasi yung pinakamatagal. Kay mayor ako napalapit at pinakamalapit ako sa kanya. Kasi nga siguro dahil parehas kaming babae, mother pa. As a mother, she's very caring and she's also very, very strict. She always wants to be present and she always wants the best for her kids. Me and my siblings, we all go to boarding school. Even though she's been very busy, she really takes time out of her schedule just to come and see us, just to make sure that there's somebody present in their lives. But because she started to get busier, there was a lot more stress on her. There were times I was homesick and I wanted to see my mom, but obviously she was here and working, so she couldn't really see us. And that was quite sad at the time. But, she was always reminding us, I'm really sorry, she was always very apologetic. She was like, I'm sorry I can't be here. And we understood. There was the time na parang napabayaan ko sila. Sakit.
Kaya lang, ito nga nag-worry din ako dahil pinapayagan naman nila ako to do this. Gusto ko rin naman. Matatapang yun ako. Pero pag lumabas na yung weakness nila, para ka natutunaw. There was a time kasi, 2019, ayaw ko na sanang tumakbo. Narinig ko kasi yung daughter ko na umiyak dahil hindi na nga ako nakapunta sa kanila. Parang inano niya yun, yung mabigat sa puso niya. Ang last hour of filing is 5 o'clock. Nagpunta na ako dun sa City Hall kasi dun nga yung COMELEC. Naiyak ako kasi ang daming taong nag-receive sa akin. Tapos ang daming, kumbaga parang kung pinagpatuloy ko na hindi mag-file, bali parang ang dami ko palang papabayaan. Iyak ako ng iyak habang nagfa-file. Kasi doon ko lang na-realize na mahal pa rin ako ng mga palayano, kailangan pa rin ako. Siguro kung hindi ako nag-file noon, ang laking pagsisisi ko dahil itong mga nakakaraang panahon, marami pa rin ako nagawa for them. Ang problema sa isang lungsod or isang munisipalidad, hindi matatapos in 9 years. As you grow bigger, the more responsibility you have, the more things you will have to do. And with my daughter's help, madudugtungan pa. Gusto kong makilala bang buong Nueva Ecija, hindi lang dito sa Pilipinas. And gusto ko sana lalo pang umangat ang Nueva Ecija. Gusto kong pangarap sa buong Nueva Ecija ay magkaroon ng maraming business para yung mga ibang taga Nueva Ecija hindi na humanap pa ng ibang trabaho. Ang pangarap ko para sa Nueva Ecija, mas makasabay sa mga iba pang mga probinsyang katabi nito, diba? Kung nagawa nga sa Palayan City, di pwede. Diba? Sa buong Nueva Ecija, sa buong lalawigan. Pangarap ko sa Nueva Ecija, magkaroon ng isang leader na mamumuno para lalong umunlad ang lalawigan ng Nueva Ecija. Kung sakali, sana yung katulad nila ma'am na yan, siyang mag-aasikaso sa buong probinsya ng Nueva Ecija. Yung pangarap ko sa Nueva Ecija ay magkaroon ng equal opportunities sa education, jobs at health para hindi na sila pupunta doon sa Manila. I'm proud that I was born in Nueva Ecija. Pangarap ko sa Nueva Ecija, ma-elevate back to its former glory ang Nueva Ecija. Yung naumpisahan ko sa Palayan, it could be done also sa ibang bayan.